So, eto na nga po mga manay at dahil may mga nag-request na ito na gumawa ako ng video ng ganitong recipe ng carbonara na pwedeng-pwede nyong idagdag sa menu kung meron kayong coffee shop, cafe, restaurant, bagay na bagay po itong pandagdag dahil bukod sa mas makukuha niyo yung tamang sukat, timbang at costing, magandang-maganda po itong i-alok sa ating mga customer lalo na kung naghahanap sila ng pasta. At hindi kayo mapapahiya sa lasa. So, umpisahan po muna natin dito. So, meron tayo ditong Pure Food Stick Cut. Bale, ito po yung gamit ko. 500 grams yung kanyang timbang. Meron din tayong sweet ham na 250 grams. So, pwede po kayong gumamit ng mga kung anong brand na gusto nyong itry. Kung saan kayo makakamura. Kayo po yung masusunod. So, ang gagawin natin dito, dahil ito ay hindi siya manipis, ayan, mapapansin nyo, makapal to. So, ikakat lang natin siya ng into cubes or kung gusto nyo pa na mas liitan, kayo na po yung masusunod. So, ito kasi gagawin natin dito ay ipang tatapping natin to pang ibabaw. Para kapag magbebenta kayo, ganyan lang kalalaki ha. Nakakaakit tignan sa mga customer natin. Kahit wala naman kayong cafe, mga manay, pwedeng-pwede nyo tong panglako, pang online, kasi nauuso na ngayon yung online na mag-order yung mga nagugutom, lalo na tuwing madaling araw. So, pwede nyo rin tong i-freezer mga manay, kaya hindi siya kagad masisira. Then, sa ham naman natin, ikakat din natin siya ng pa-cubes or pahaba. So, nasa inyo na yan. So, akin ang gagawin ko ay ikakat ko siya ng ganito. Maliliit na pahaba. Ayan. Maganda po yung sweet ham na itry para po may konting tamis yung ham natin. So, pwede nyo pa yung dagdagan kung nakukulangan kayo. Pero yung sukat na mga ginamit ko ay okay na po yan. Tapos dito naman, gagamit tayo ng 2 pirasong malaking sibuyas na pula. Pwede rin po ang puti. Nag-chop din ako ng bawang. Then, gagamit tayo ng 250 grams na bacon crumble. Maganda to mga manay. As in, buti nga mayroon neto eh. Kasi nakakapagdagdag talaga ng lasa dun sa cream natin. So, dito, magpakulo muna tayo ng 3 liters ng tubig para dun sa pasta natin. So, pakuluan muna natin yan. Then, kapag nakikita nyo malapit ng kumulo, maglalagay tayo ng konting mantika. Kahit anong mantika. Tapos, asin. 1 teaspoon na asin para kumapit yung konting alat sa pasta natin. Ngayon, hihintayin na lang natin to na kumulo ng tuluyan. Kapag nakikita natin na kumukulo na, gagamit tayo ng ganitong pasta. Pang spaghetti itong gamit ko mga manay ha. Pwede kayong gumamit ng penny pasta o kaya yung flat na pasta na spaghetti na yung malapad-lapad ganon. So, 1 kilo po itong sukat ng ating papalambutin. Ang pagpapalambot at pagluluto nito, tignan nyo po yung packaging. So, mga 8 to 10 minutes lang po para al dente at hindi siya yung lata. Dahil pangit po sa carbonara or kahit anong pasta yung lata yung pagkakaluto. Then, makalipas yung ilang minuto, kapag okay na, tatanggalin na natin to dito. Hindi ko po ito hinuhugasan sa malamig na tubig kasi may tendency pa siyang sumipsip. So, tanggalin lang natin yan, ilagay lang natin sa strainer. Ngayon, dito naman tayo sa isang mainit na pan, ilagay natin yung 500 grams na in-slice natin na bacon. Then, wala po akong nilagay na tubig dyan. Hayaan po natin yan na magmantika ng kusa kasi may natural oil po yan na lalabas para yung mismong oil na yan kakapit dun sa cream sauce natin mamaya para malasa. Mas mainam din po na wag na natin tong iwanan para maiwasan din na masunog. Kasi eto okay na to yung pagka golden brown niya. Hindi naman natin to kailangan pang itusta ng maigi para naman hindi siya matigas kasi nga pang ibabaw natin to. Then ilalagay na rin natin yung sweet ham. Yung slice natin na ham kanina, then mix lang natin. So, lulutuin lang natin to ng mga ilang minuto lang kasi yung ham natin, luto naman na yan. Para hindi siya yung mag-dry at masunog ng maigi. Kasi kapag sunog na sunog, tumitigas eh. So, kapag okay na, ilang minuto ko lang tong niluto mga manay. Ilagay na natin to sa isang lagayan. So, hindi natin to isasama dun sa paggawa ng cream natin. Hahanguin natin yan kasi ito po ay pang ibabaw natin mamaya sa ating mga tub. Ngayon, maglalagay tayo ng kalahati ng butter. Sa pinaglutuan, hindi na rin natin yan hinugasan. Dito na tayo nagluto kasi nandyan yung lasa ng bacon na niluto natin kanina. Maglagay ng sibuyas,
I-mix lang po ng maigi hanggang sa malanta or mag-translucent at lumabas yung aroma ng sibuyas. Then, lulutuin po natin to sa katamtamang apoy at sundan ng paglalagay ng bawang na hiniwa rin natin kanina. Haluin lamang po at hindi naman to kailangan katagalan ng pagluluto. Kapag okay na at naamoy nyo na yung bawang at sibuyas, dito naman natin susundan ng paglalagay ng 250 grams na bacon crumble. So, eto mga manay, sa totoo lang, kahit eto lang yung gamitin ninyo sa inyong carbonara, kung nagtitipid kayo, okay na kasi napakamalasa nito. Talagang lasang-lasa mo yung smoke flavor ng bacon para sa pasta. So, buti nga nagkamera ng ganito eh. Hayaan ko lang siya ng ilang minuto para magtustan ng bahagya. Then, kapag ganito na, maglalagay na tayo ng full cream milk. So, pwede kayong gumamit ng fresh milk. Pwede rin kayong gumamit ng evaporated milk. So, maglalagay po ako rito ng 2 litro mga manay ng full cream milk. Any brand, pwede nyo pong gamitin ha. Kung ano po yung tingin ninyo na mas makakatipid kayo at kung ano yung meron dyan na pwede nyo kagad bilhin or kung ano yung meron dyan sa kusina ninyo. So, pwede nyong itry. Then, naglagay ako ng paminta pampalasa. Susundan na rin natin ng isang pork cubes. Yan ay optional ha, pampalasa po. Kung ayaw nyo, wag nyo pong lalagyan. Bali dito ay hinalo-halo ko lamang siya ng bahagya at hihintayin natin to na kumulo. Then, kapag alam nyo na pakulo na, dito nga po ay gagamit ako ng 500 grams ng cheese milk. Ayan po. So, mas mainam po na ganito yung gamitin para po talagang malasang-malasa yung pagka-cheesy niya kumakapit doon sa ating white sauce. Then, pero kung nagtitipid kayo mga manay, pwede naman yung Eden cheese na regular na cheese, pero mas mainam yung quick milk yung itry ninyo. Mas masarap. So, 500 grams yung gamit natin dito. Kaya kung mapapansin nyo din, hindi ako rito maglalagay ng asin kasi yung keso natin ay may natural na alat na. Then, basil, dried basil mga manay, konti lang. Pero ito ay optional, pero mas mainam po na lagyan ninyo kasi nagbibigay po ito ng dagdag aroma dun sa ating white sauce. Lulutuin lang po natin to ng bahagya. Ayan, natutunaw na yung keso natin. Napakadali lang, no? Matunaw kasi quick milk yung gamit natin. Then, dahil okay na to, maglalagay din tayo rito ng all-purpose cream. Ang timbang po nito ay 410 ml. Yung nasa inkan yung gamit ko mga manay ha. Eto kasi kaya nabuo nakalagay sa chiller. So, pwede naman ng room temp lang para hindi na kayo nagdudurog ng gaya ng ginagawa ko ngayon. At dito nga po habang dinudurog ko at tinutunaw natin yung all-purpose cream na ating nilagay, mag-a-add din tayo dito ng slurry na pampalapot para sa ating white sauce. Bale po ang sukat ng ating slurry, 200 ml ng tubig. Then, naglagay po ako ng 3 tablespoon ng harina. So, kahit anong harina po, pwede. Pwedeng cornstarch, pwedeng all-purpose flour, pampalapot lang po natin. Tapos, lutuin lang po natin to ng mga 2 to 3 minutes lang. Then, okay na po ito. Pwede na natin tong itabi. Hindi naman natin to kailangan palaputin ng todo. Kapag okay na gaya neto, iset aside na natin. So, naka-ready na po yung ating mga gagamiting tub. Ito mga manay, ang ganda nito kasi ito na yung kadalasang gamit sa mga coffee shop, cafe. Kasi maganda pong tignan talaga, lalo na pambenta. Kung panlako, pwedeng-pwede rin po kasi may kasama na tong takip niya. So, ilagay natin. Ang sukat nito ay 450 ml. Yan. So, magsalansan muna tayo bago tayo maglagay ng pasta. Ito yung ating pang toppings na bacon and ham. At dito nga po kung mapapansin nyo, hindi ko pinaghalo yung sauce natin dun sa pasta. Kasi ang gagawin po natin, titimbangin po natin yung pasta natin sa ating tub para po pare-pares po ang sukat at walang lamangan. So, ang bawat timbang po ng pasta natin is 150 grams. Ayan, maglagay po tayo dito. At makakapaglagay tayo sa ating mga tub ng 14 na 150 grams. So, 14 na tub po ang ating magagawa. Ganyan po karami at para sa akin, sa isang tao ay busog na po talaga sila kasi hindi siya yung sakto lang kundi sobra talaga. So, 150 grams yung pasta natin, uulitin natin. Then, ito yung sauce natin. Huwag nyo kagad ilagay po ng mainit-init pa, mas mainam na palamigin muna natin. Para sa ating white sauce, maglalagay tayo ng 1 cup kada tub natin. So, ayun yung sukat.
para po hindi siya matabang, hindi rin siya nakakaumay. Saktong-sakto lang po. So, ganito lang po yung paglalagay. Then, maglalagay din tayo ng pang-ibabaw natin, yung bacon and ham natin. So, huwag niyo pong tipirin kasi marami-rami to para po talagang nakakaganang kainin at the same time, mas nakakaganang ibenta sa ating mga customer kasi may kita nila, itsura pa lang talagang nakakagutom na at mukha na talagang masarap. So, hindi po talaga tinipid dun sa ating ham and bacon na pang-ibabaw. Ayan o. At para sa ating panglas, maglalagay tayo ng Parmesan cheese. Ayan. Grabe. Dito pa lang parang nabubusog na yung mata ko habang tinitignan ko tong aking ginagawa. Kaya naman mga manay, itry nyo tong pambenta kasi I'm sure po na magiging maganda po tong pang negosyo at pwedeng-pwede nyo rin po tong i-stock. Ilagay nyo lang sa freezer, then reheat nyo lang po sa microwave. Pero pag i-reheat nyo, tanggalin nyo tong pinakalid niya or takip ha, para hindi malusaw. So, ganyan po ang presentation natin. Talagang itsura pa lang ay nakakagutom na. So, tatakpan ko muna po bawat isa para matapos natin to dahil titikim tayo ng isang tub. Siyempre, hindi pwedeng wala tayo. At dito nga po nakagawa tayo ng 14 tubs na smoky creamy carbonara na pwedeng-pwede nating pang negosyo. So sa magtatanong, ang costing neto mga manay ay gumastos lamang po ako ng 1,427 pesos. So pumapatak po sa 14 tubs na ating nagawa. Ang puhunan po ay lumalabas na 102 pesos kada isang tub at pwede nating ibenta ng 150 to 180 pesos. So, pwedeng-pwede talagang pang negosyo at I'm sure na magugustuhan po ng inyong mga customer kasi hindi po tinipid yung mga sangkap na ating nilagay dito. Kaya muli ako po ang inyong madiskarteng nanay. Maraming salamat po sa inyong panonood at tara, kain po tayo. Sarap nito pag may kasamang tinapay.